Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang babae sa video na iyan ay si Daisy, isang maganda at matalinong dalaga. Si Daisy ay mahal na mahal ng kanyang ina at meron siyang kambal na labis siyang pinoprotektahan. Sa social media nga, kita ang kanilang buo at masayang pamilya. Ngunit sa kabila ng nakakainggit nilang happy family, darating pala ang araw na ang nakakainggit nilang happy family ay mawawasak ng tuluyan. Sa ating storya ngayon, pag-usapan natin ang viral at karumal-dumal na krimen na nangyari nga sa bansang India nito lamang March 2026, kung saan isang masayang pamilya ang nasira dahil sa matinding obsesyon. Ang storya nga ay nangyari sa Uttar Pradesh, India, kung saan nagmula ang babae na si Nilima Malhotra, 55 years old. Si Nilima ay may kambal na anak na sina Himishika Malhotra, 25 years old o tawagin na lang nating Daisy, at ang kanyang kapatid na si Hardik Malhotra o tawagin naman nating Henry. Malaking biyaya at swerte nga sa buhay ni Nilima ang pagdating ng kanyang kambal na mga anak. Si Nilima at ang ama ni na Daisy at Henry ay matagal nang hiwalay. Mula nung bata pa lamang ang kambal, mag-isa na lamang binubuhay ni Nilima ang kanyang dalawang anak dahil walang binibigay na suporta ang kanyang dating mister. Mahal na mahal nga ni Nilima ang kanyang kambal na mga anak. Mag-isa man sa buhay, nagpakatatag na lamang ang ginang at inilaan nga ang lahat ng kanyang oras sa kanyang kambal na anak. Trabaho nga ni Nilima ay assistant manager sa isang insurance company. Dahil may matatag at magandang trabaho si Nilima, na pagtapos niya ng kolehiyo sina Daisy at Henry. Ang panganay sa kambal na si Henry ay nagtapos bilang isang software engineer. Habang si Daisy naman ay nagtapos ng kursong business at meron din siyang MBA. Alam ng kambal ang sakripisyo ng kanilang ina, kaya naman sinigurado nila kay Nilima na susuklian nila ang lahat ng pagod ng kanilang nanay. At kahit tatlo lamang sila noon, naging sandigan at sandala ni Nilima, Henry at Daisy ang isa't isa. Nangako naman si Henry sa kanyang kapatid at ina na siya ang magsisilbing padre de pamilya ng kanilang pamilya. Nang nakapagtapos na ang kambal ng kanilang pag-aaral, lumipat sila sa syudad habang ang kanilang nanay naman ay naiwan sa kanilang probinsya. Nagtrabaho nga sa isang private company si Daisy at ganun din naman si Henry. Maayos at maganda naman ang takbo ng karir ng kambal. Pero makalipas ang 1.5 taon, bigla na lamang umalis sa trabaho si Henry. Labis na pagtataka nga ang naramdaman na mag-inang Nilima at Daisy, kaya sabay nilang tinanong si Henry kung bakit umalis ang lalaki sa kanyang trabaho. At ayon nga kay Henry, napaka-toxic umano ng environment sa kanyang kumpanya at hindi niya kaya mag-survive sa kumpanya na may politika ang nangyayari. Git pa ni Henry ay daw niyang magpaalipin at maging sunod-sunuran sa kanyang mga boss. Nasabi din ni Henry sa kanyang kakambal at nanay na gusto niyang magsimula ng isang kakaibang bagay. Hindi naman na umalma pa o nagtanong sina Nilima at Daisy sa desisyon ni Henry na mag-resign sa kanyang trabaho. Kahit pa ang ibig sabihin nito, walang sasahurin si Henry dahil umalis nga siya sa kanyang trabahong pinapasukan. At February 2024, nang gumawa si Henry ng kanyang Instagram at YouTube account na naging simula nga ng kanyang pagiging vlogger at content creator. Hindi lamang si Henry ang laman ng kanyang vlog kundi maging ang kanyang kakambal at nanay. Sa katunayan, ang unang in-upload na video ng engineer ay tungkol sa kanilang family trip. Masaya nga ang naging pagmamahala ni Nilima, Henry at Daisy. Matapos ang ilang mga video tungkol sa kanilang mga pamilya, naging laman naman ng vlog ni Henry ang tungkol sa toxic work culture na kanyang naranasan sa kanyang opisina. Bago pala kasi umalis sa trabaho si Henry, kumuha na siya ng mga video tungkol sa kanyang trabaho tungkol sa isang sikat na kumpanya na kilala din dito sa ating bansa. Ipinakita nga ni Henry sa kanyang vlog kung ano nga ba ang buhay ng isang simpleng empleyado. Tinawag din ni Henry ang kanyang sarili na isang corporate slave at sinabi nga niya na siya ay alipin ng sistema. Sa pamamagitan nga ng kanyang channel, tila in-expose ni Henry ang maitim na katotohanan tungkol sa corporate exploitation at kung ano nga ang buhay ng mga modernong alipin tulad niya na napipilitan na magtrabaho sa corporate world.
Mapapanood din sa vlog ni Henry ang kanyang opinyon tungkol sa education scam at kung paano nito ine-exploit ang mga estudyante at mga naghahanap ng trabaho. Inamin din ng software engineer na nagkaroon siya ng depression at nakaramdam ng burnout dahil nakulong siya sa kanyang pagtatrabaho mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa post nga ni Henry, inamin niyang nadagdagan ang kanyang timbang na nagresulta nga ng kanyang pinagdadaanan sa kanyang trabaho. Tila siniraan din ni Henry ang kanyang sariling kumpanya at in-expose nga ang tungkol sa kanyang mga karanasan doon. Dahil dito, si Henry ay kinasuhan ng kanyang kumpanya ng defamation o paninirang puri. Kapansin-pansin din sa mga post ni Henry na marami siyang hugot at pakiramdam niya unti-unti na siyang nawawala sa kanyang sarili. Pero mabuti na lamang kasama sa buhay ni Henry ang kanyang kakambal na si Daisy. Si Daisy ay nagbabalik ng sigla sa buhay ni Henry at sinasabihin ng kanyang kuya na hindi pa huli ang lahat. Ay naman matulad ni Henry sa kanyang sarili si Daisy kaya palagi niyang pinapayuhan ang babae na mag-resign na sa kanyang trabaho at huwag magpaalipin sa corporate world. Pinayuhan din ni Henry si Daisy na maging vlogger at content creator na din para daw ma-express ni Daisy kung sino talaga siya. At tulad nga ng payo ng kanyang kakambal, nagsimula na din si Daisy na mag-vlog ng kanyang araw-araw na buhay. Sa mga video ng babae, makikita ang kanyang nakakahawang ngiti na gustong-gusto ni Henry na kanyang nakikita. Sa mga video, hindi maipagkakaila ang pagiging close na magkapatid na Henry at Daisy. Pansin-pansin din ang pagmamahala ng dalawa para sa isa't isa bilang magkapatid. Magkasundo nga ang dalawa at napakasaya ni Lima na makita ang pagiging kuya ni Henry sa kapatid niyang si Daisy. Labis kasing pinoprotektahan ni Henry si Daisy, lalo na kung tungkol sa mga lalaking interesado sa kanyang kakambal. Sa mga vlog nga ni Henry, palaging makikita ang kanyang kakambal na si Daisy at tila hindi sila mapaghiwalay. Ilang beses pa nga ang kinulit ni Henry si Daisy na umalis na ng trabaho dahil gusto nga ng lalaki na ma-explore ang mundo kasama ang kanyang kakambal. Ngunit hindi naman binigyan ng leave si Daisy ng kanyang kumpanya. At December 21, 2025 naman, nang nag-resign na din si Daisy sa kanyang trabaho matapos sundin ang payo ng kanyang kuya. Dahil dito, nagkaroon na nga ng oras ang magkapatid para mag-vlog. Mas masaya na din ang mga vlog ni Henry simula nang kasama na niya si Daisy sa mga videos. At dagdag pa dyan, nakakasama niya ang kanyang nanay na si Lima. Sa huling post nga ni Henry, ibinahagi niya ang tungkol sa kahalagahan ng pagrespeto sa mga kababaihan. Sa video, sinabi nga ni Henry na kung humindi daw ang isang babae, dapat itong respetuhin ng isang lalaki. Ngunit tulad nga ng mga sabi-sabi, hindi lahat ng makikita mo sa social media ay ang katotohanan. Dahil sa likod nga ng kamera, meron palang mga problema ang inaakala nga ng lahat na masayang-masaya ang pamilya ni Daisy, Henry at ni Lima. March 2026, ang kambal na sina Henry at Daisy ay nagtungo sa bahay ng kanilang nanay sa Uttar Pradesh upang ipagdiwang ang Hindu Festival of Colors and Spring o ang tinatawag nilang Holi. March 4 naman, nang dumalo sa piyesta ng Holi ang magkapatid at ang lahat nga ay naging maayos naman. March 6, araw ng Biyernes, ang nanay ng kambal na si Lima ay pumasok sa kanyang trabaho habang naiwan naman sa kanilang bahay sina Henry at Daisy. Bandang alas 3 nga ng hapon nang nagulat na lamang si Lima nang dumating sa kanyang opisina ang kanyang anak na si Henry. Tinanong nga ni Lima si Henry kung bakit siya nandun. Sinabi naman ng vlogger na meron siyang sorpresa sa kanyang ina kaya andun siya para sunduin ito. Tila nga naguluhan at nagulat naman si Lima sa sinabi ng kanyang anak at wala siyang idea sa sorpresa na sinasabi ni Henry. Pinagbandali pa nga ng engineer ang kanyang nanay na mag-out sa trabaho para makauwi na sila agad. Matapos ngang maayos ang kanyang mga gamit, lumabas na ng trabaho si Lima at sumakay sa kotse ni Henry. Nagmaneho naman ang content creator pauwi sa kanilang bahay at excited nga si Lima sa sorpresa sa kanya ni Henry. Pagpasok nga ni Lima sa kanilang bahay, ang ngiti at saya ng ginang ay napalitan ng pagkabigla. Ang sahig at pader ng kanilang bahay ay may mga talsik ng pulang likido. Sa takot nga ni Lima, agad siyang napatakbo palabas ng kanilang bahay. Ngunit nahawakan siya ni Henry kaya naman hindi na nakalis pa ang ginang sa bahay.
Dinala ni Henry ang kanyang ina sa loob ng kwarto ng kanyang kambal na si Daisy. Halos madulas-dulas pa nga si Nelima dahil sa dugo na napakarami sa sahig. At pagbukas nga ng kwarto, tumambad kay Nelima ang isang bangungot. Ang kanyang bunsong anak na si Daisy ay wala ng buhay at nagtamo ng napakaraming pinsala ng mga saksak. Kaawa-awa at karumal-dumal nga ang sinapit ni Daisy at halos mahiwalay na ang kanyang labi. Dito na nga tuluyang napasigaw si Nelima at tinangkang tumakas. Ngunit nagulat na lamang ang ginang nang bigla na lamang siyang saksakin ng sarili niyang anak na si Henry ng ilang beses. Ginamit nga ni Nelima ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang bumangon at tumakbo palabas ng bahay. Sa labas nga ng bahay, andon ang mga kapitbahay ni Nelima na naririnig na pala ang sigaw at paghingi ng tulong ng ginang. Sinundan naman ni Henry ang kanyang ina sa labas ng bahay. Subalit na-realize ni Henry na maaari siyang kuyugi ng kanilang mga kapitbahay, kaya sumakay siya ng kanyang kotse at tuluyan ng tumakas. Agad namang itinakbo sa ospital si Nelima at ang iba nga ay tumawag naman ng mga pulis. Sa ospital agad nga ginamot si Nelima at nakaligtas mula sa bingit ng kamatayan ang ginang. Makalipas ang 1 oras, dumating ang mga pulis upang kausapin ang biktima tungkol nga sa pananaksak na ginawa sa kanya. At ayon nga kay Nelima, pinaslang ng kanyang anak na si Henry ang kambal nitong si Daisy. Dagdag pa ng ginang, si Henry din ang responsable sa kanyang mga tinamong pinsala at mga saksak. Sa kabilang banda, ang labi ng vlogger at content creator na si Daisy ay dinala naman sa laboratorio. At ayon nga sa autopsy result sa labi ni Daisy, siya ay nagtamo ng 40 hanggang 80 na mga saksak at sa sobrang tindi nga ng mga pinsala na ito, tinamaan ng mga importanteng parte ng katawan ng biktima. At dahil kilala na ng mga pulis ang suspect, napabilis ang kanilang investigasyon. Agad na kumilos ang mga pulis para hanapin ang pumatay kay Daisy at nanakit kay Nelima. At ito ay walang iba kundi ang engineer at content creator na si Henry. Samantala, ang nakakilabot na krimen na ito ay agad na nag-viral at nag-trending sa social media, lalo na ang suspect ay isang YouTuber. Hindi nga makapaniwala ang mga nanonood kina Daisy at Henry na nagawa nga ng lalaki ang mga krimen na ito sa kanyang kapatid. Lalo na at base sa kanilang mga video, ang kambal ay close sa isa't isa. Palaisipan nga sa mga netizen ang dahilan kung bakit iyon nagawa ng YouTuber na si Henry. Tanong pa nga ng mga netizen, bakit daw dinamay pa ni Henry ang taong nagbigay ng buhay sa kanya, walang iba kundi ang nanay niyang si Nelima. Hindi din maiwasan ng mga netizen na isipin na peke lamang pala ang masasayang vlog ng mag-iina. Pero ang tangi lamang makakasagot ng mga tanong na ito ay ang suspect na si Henry. Nagtakda nga ng mga checkpoint ang mga pulis upang mahanap si Henry. At March 7, 2026, pinahinto nga ng mga pulis ang isang kotse at pagbaba nga ng driver ng kanyang bintana, ito ay walang iba kundi ang vlogger na si Henry. Ayon sa mga balita, patakas na noon ng Uttar Pradesh si Henry nang siya ay arestuhin ng mga pulis. Agad na nga na dinala sa police station ang YouTuber kung saan niya inamin ang ginawa niyang krimen. Ayon kay Henry, siya nga ang pumaslang sa kanyang kakambal na si Daisy. Sinabi din ni Henry na inatake niya nga ng patalim ang kanyang nanay na si Nelima. At ayon din sa lalaki, bago nangyari ang insidente, kausap pa niya si Daisy at pinayuhan niya nga ang babae tungkol sa isang bagay. Ngunit hindi nagustuhan ni Henry ang mga sinabi ni Daisy at dito na umano nagdilim ang kanyang paningin. Habang nasa loob ng kwarto si Daisy, dito na daw kumuha ng patalim si Henry. At dahil sa kanyang galit, bigla na lamang niyang sinaksak ng paulit-ulit ang kanyang kakambal na si Daisy. At para naman sa motibo ng krimen, sinabi ni Henry sa mga pulis na kaya niya nagawang paslangin ang sarili niyang kakambal at sakta ng kanyang ina ay dahil sina Daisy at Nelima daw ang rason kung bakit daw hiniwalayan si Henry ng kanyang kasintahan. Ayon sa YouTuber na si Henry, taong 2025 meron siyang isang nakilalang babae sa Instagram at nahulog daw ang loob niya sa babae. Hindi nagtagal nagkaroon na ng relasyon si Henry at ang babae na ito. Sa sobrang saya nga ni Henry sa bago niyang karelasyon at makalipas nga ang ilang buwan, nagdesisyon na ang dalawa na magpakasal. Ngunit nagsimula daw pumangit ang relasyon ni Henry sa kanyang kakambal at ina dahil hindi boto o hindi gusto ng dalawang biktima ang girlfriend ni Henry.
Napag-alaman din sa investigasyon na ang kasintahan ni Henry ay isa palang Muslim habang si Henry naman ay isang Hindu. Tila nga kabaliktaran ng kanilang mga relihiyon. Bukod doon, kahit kailan pala ay hindi pa nagkikita sa personal sina Henry at ang kanyang fiancé. Subalit kahit na ganoon, mahal na mahal ni Henry ang kanyang girlfriend. Git ng YouTuber, naniniwala siyang may ginawa sina Daisy at ni Lima kaya iniwan siya ng kanyang nobya. Lalo na at hindi gusto na mag-ina ang girlfriend ni Henry. Nasabi pa ng suspect sa mga pulis na mahal niya talaga ang kanyang kasintahan kaya masakit para sa kanya ang naging hiwalayan. Ito ay kahit na hindi pa niya ito nakikita ng personal. Napag-alaman din ng mga pulis na matagal na palang may problema si Henry tungkol sa dati nitong trabaho na tila naging dahilan ng depresyon ng suspect. Ayon kay Henry, matapos niyang paslangin si Daisy, na-realize niya ang nagawa niyang mali. Naisip nga ni Henry na idamay na lamang ang kanyang nanay na si Lima dahil labis daw itong masasaktan kapag nalaman niya na wala na si Daisy. At dahil nga sa kanyang pag-amin sa ginawa niyang krimen, kinasuhan ng YouTuber na si Henry ng murder at attempted murder. Ikinulong ang YouTuber engineer habang nag-aantay ng kanyang trial sa korte. At makalipas naman ang ilang araw, nakalabas na ng ospital si Lima at dito niya na napagtanto ang masayang pamilya na meron siya noon ay wala na. Halos mabaliw nga ang ginang kakaisip sa kanyang kambal na anak na yumao na at ang dahilan pa nito ay ang isa pa niyang anak. Kapag napatunayang guilty si Henry sa mga kaso isinampa laban sa kanya, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatol na kamatayan sa India. Kung ikaw ang tatanungin, sa tingin mo, totoo kayang tao ang nakilala ni Henry sa Instagram o ito ay isang dummy account at balak lamang lokohin si Henry? Bakit kaya nagawa ni Henry ang krimen na ito? Ito ba ay dahil nagkaroon na siya ng tila sakit sa pag-isip o talagang nasobrahan siya ng galit dahil inaakala niyang siya ay pakakasalan ng babaeng hindi niya pa nakikilala kahit kailan? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!